Right, nandito tayo ngayon sa ating isang bahay. So, i-check out natin yung ating Lancer. Dala pala natin yung ating Honda Dio. So, let's check. Yan. So, ito yung ating Project Evo. So, tanggalin lang natin itong mga cover niya or mga tali. Buksan natin. So, ito si Project Evo. Yan. Yes sir. Yes, this is a Lancer GL. So 4G15 to. Hindi ko alam, hilig na hilig ko kasi yung mga old look na sasakyan. So, yan. Dadalhin natin siya ngayon. Check out natin kung ano yung pinaka-status ng sasakyan. Kasi mag-umpisa nung binili ko to, hindi ko pa naman siya ginamit. Actually, hindi ko pa nadadrive to. So, tabi natin yung paikutan natin siya. Ayusin ko lang. Wait lang. Yan. So, ito yung ating pinaka walk around ng Mitsubishi Lancer. Ang pinagawa ko pa lang dito is pinaka-car wash ko, pinatanggal ko yung mga pangit na car cover. Kasi mga leather, yung mga lumang ganun na cover. Tapos, yun pa lang. So, actually, this is the first time na i-drive ko din siya. Yung anak ko kasi nag-drive nung una. So, ang pinaka-look niya, ito yung mugs na nakabit. Naka-stock height pa, oh. Ang laki pa ng clearance. So, ipapa-lower din natin kung aabot pa today. So, yan yung stock mugs na nakakabit. Hindi ko alam kung anong mugs yan. Comment down below. Actually, maganda naman siya. Pwede naman gamitin. Papalitan ko lang ng magandang rubber. Pero, yan. Sa paint, may mga ganyan na kasi siya. Napabayaan na rin. So, ang naging reason bakit ko binili to is bumili kasi tayo ng Yaris na low odo. Napakamahal natin binayaran pero ganun pa rin kasi siya. May mga pina-repair pa rin. So, we're trying like a budget meal na kotse, na project kung ano bang mas sulit. Bumili ng budget meal or bumili ng mahal na ganun na low odo na sinasabi nila. Kasi sa paint nito, talaga nagpapapintura na. Yung mga ganyan na. Yan. Tapos ipapatanggal din natin yung tint. Maghanap tayo na magtatanggal ng tint nito kasi ang pangit. Para malinis lang siya na look. May mga ganyan pa, oh. Yan. So tuloy natin. Dalhin muna natin siya. Tingnan natin kung sisindi. So pagbubuksan natin yung ating Lancer or yung Project Evo. This is again a GL version. The 4G15 na EFI. Pero ano pa siya, manual window, pero power steering. So, yun lang naman yung nag-iba sa GLXi, tsaka yung engine. Let's discuss that later. So, ayan yung pinaka-dashboard niya. Yung seats, malinis pa. Actually, malinis pa yung interior. Yung headliner, medyo malikabok. Pero yung seats and yung dashboard, kompleto. Yan. Fresh. Hindi naman fresh. Kasi yung mga sa internet, puro na lang fresh. Hindi naman. Malinis lang. Malinis pa yung dating. Okay, let's start it. Yan, hintayin lang natin mag-prime yung kanyang fuel pump. Tingnan natin. Binili ako ng EFI kasi napakadalang kong gumamit ng project car or mga ganitong auto. So minsan 1 month, 3 weeks. So kaya ako nag-EFI instead buying yung puti na gusto ko na carb type. So let's start it. Tingnan natin. Okay. So nag-i-start siya. Pakinggan natin yung kanyang tunog. Ito yung old start. Yan yung view nyo para kita yung itlog na okay, let's drive.
Alright, so ito yung POV ng driving a Lancer Ebon or Itlog Hotdog. This is a 4G15. Ito yung mid variant na EFI 12 valve kung hindi ako nagkakamali. So sabi ko kanina pag-uusapan natin yung 16 valve or yung 12 valve or yung GLXI at itong GL. So yung EL, pag sinabing EL, yun yung carb type. Pagka carb type, all manual. Okay? All manual ang EL. Pagka GL, katulad nito, 4G15 12 valve EFI manual windows. Okay? Pag GLXI 1.6, kasi ito 1.5 pala. 1.6 yung GLXI, 16 valve daw, sabi nila. Hindi pa ako nagka-GLXI, hindi pa tayo nakapag-check. Pero sabi 16 valve all power. Maliban doon, wala na yata siyang ibang difference. Yan. So actually mabilis naman and all working yung gauge natin, kaya magandang gamitin. Yan. So let's check. Yan, ipapagawa kasi natin yung radiator kasi may singaw. Ayaw naman natin mag-overheat sa daan. Ayan, kahit busina umaandar na. Alright, so first things first na ipapagawa natin dito sa ating Mitsubishi Lancer, si Project Evo 2, is ipapalinis natin yung cooling system kasi definitely sigurado medyo pinabayaan to nung dating owner. Nandito tayo ngayon sa Rowell Radiator Shop dito sa May Angeles sa along MacArthur Highway ng AUF. So sa pagbili ng mga ganitong budget meal, tinatawag nila na medyo mas murang options ng mga sasakyan, wala tayong karapatan magreklamo kung may mga piname-maintenance yung sasakyan or kung may mga napabayaan na parts. Kasi katulad itong nakita ko, may bulok pala doon. Hindi ko to nakita nung binili ko kasi napakainit sa may SM noon. Pero yan, hindi ka pwede magreklamo kasi nga budget meal or mura na yung binayaran mo. Napakamura kong nakuha nito. Kaya gagawin natin siyang project car. It's experiment. So dito, ipapakita ko na lang yung mga process kung paano ginagawa ni Kuya Ruel o ni Paring Ruel yung buong radiator. Ipapatanso natin. Yan. So, pinakita rin niya na may mga option na pwede kang mag-aluminum, which is yung hindi pwedeng tinatanso. Yun yung parang silver. Yun, palit agad. Pero itong mga bakal na radiator, may mga option na ganito. Magandang malaman natin to. Oo, may mga replacement naman ito. May SAR Plus, baka nga mas mura pa yun compared sa binayad ko dito. Pero mas maganda na ma-experience natin yung ganito. As a car enthusiast or mahilig sa kotse na nag-auto or na car guy, maganda mga option to, especially sa mga lumang sasakyan. Kasi may mga parts na hindi na pwedeng gawin. So, dito makikita natin, katulad yun, yung pinagtanggalan na pang-inang, ginawa niya ulit. Gagamitin ulit mamaya yan. So, ililinis lang niya dito, ipakita natin yung whole process. Bali, ang gagawin niya dito is total cleaning ng radiator, yung cooling system ng engine, and papalitan ng tanso yung head ng radiator. So, manual niya lahat ginawa yan, as in mano-mano, yung craftsman na ginawa niya, wala ka rin masasabi. Ang total cost nito is 2,500, kasama na lahat yon, labor, materials, lahat. And it took 3 hours. So, kayo ang mag-distinguish kung sulit ba itong process na to or itong budget meal na to or mas madali na gumastos ka at magpalit. Kasi sa replacement, baka 20-30 minutes tapos agad to. Either SAR Plus or brand new. Ito na yung finished product ng radiator natin na tanso, kini-cleaning lang. Para sa akin, yung binayad ko, super sulit naman sa craftsmanship na nagawa ni Kuya Ruel.